Magandang araw sa inyo mga boss. Para sa video natin ngayon, magbaklas tayo ng HEPO purifier. Kasama ko pala dito yung dalawang mga galing na official trainee. Shoutout kay Papart Benji at kay Papart Art. Shoutout sa inyo Part! Dito sa barko na sampahan ko mga boss, may 4 na purifier. 2 sa IB fuel oil at 2 din sa lube oil. Ngayon ang tanong, bakit dalawa-dalawa? Kasi ang isa para sa service, tapos yung isa para naman sa standby. In case na may problema yung isang purifier mo o may maintenance kang gagawin, may isa ka pang pwedeng gamitin. Alright? Ngayon mga boss, ano nga ba ang purifier sa barko? Ang purifier mga boss ay isang machine na gumagamit ang centrifugal force para paghiwalayin ng malinis na langis o fuel mula sa tubig at iba pang impurities o di kaya tinatawag natin na sludge. Malaga mga boss na ma-purify ang fuel natin para maiwasan natin ang engine wear at clogging. Tumutulong din ito na ma-improve ang fuel efficiency at combustion ng makina. Makakatulong din ito mapahaba ang lifespan ng makina natin at iwas gastos na rin mga boss sa owner. So, sa pabaklas naman mga boss, may sinusunod tayo na scheduled maintenance, base running hours na makina natin. Ngayon ang tanong, paano nga ba natin malalaman na nakaschedule na yung purifier natin? No worries mga boss kasi lahat ng overhauling o scheduled maintenance ay nasa mismong manual na. Palalang kaibigan lang mga boss, ang pag-overhaul o ang pag-maintenance ay case-to-case basis naman yan. Baka kasi walang spare o kulang ka ng spare o di pwedeng mag-conduct ng overhauling or maintenance due to port regulation. Depende naman yan. Pero, pag pwede naman, mas maganda na pag naka-schedule na yung makina ninyo, hindi lang sa purifier mga boss, mas mainam na mag-conduct ng maintenance para makaiwas sa trouble na makina. At iwas sakit sa ulo na rin mga boss. During dismantling ng purifier natin, mga boss, mahalaga na ma-inspection lahat ng parts ng purifier para maiwasan natin ang problema during service o running. At sa mga o-rings naman mga boss, basta naka-schedule na, kahit maganda pa o ayos pa, dapat lahat ng o-rings palitan na. Huwag manghinayang mga boss kasi kahit maliit lang yung o-ring na yan, kayang magbigay ng sakit sa ulo mo yan. Dito mga boss, nagpalit tayo ng main seal ring. Pinapalitan yan every maintenance. Ang main seal ring mga boss, isa sa critical part ng purifier ball. I-create ito ng tight seal around sa rotating ball. Nag-prevent na din ng purified oil na mamix sa surrounding water. At during sa pagkabit naman mga boss, siguraduhin pantay at lapat pagkalagay para hindi ka na mahirapan sa pag-assemble. At iwas leakage na rin mga boss. Yan pala yung engineer trainee ko mga boss. Masipag na may kunting pagkaloko-loko. Tignan mo naman oh. Tignan mo. No. Pero magaling yan. Baka papart yan. Ito isa rin sa mga kasama ko si Wiper. No. Bugoy. Brother Louie, papart. Sa pag-assemble naman ng mga parts ng purifier mga boss, mahalagang paalala, always pay attention sa mga markings o palatandaan. Alright? Mas mainam na alamin muna mga boss ang instruction manual natin bago mag-dismantle or mag-maintenance para iwas problema. Paalala ng mga boss, ang purifier natin sa barko ay hindi pare-pareho. May iba't ibang brands din yan. Kaya may iba-iba ding mga instruction manual. Kaya ugaliing magbasa mga boss bago gumalaw ng mga makina natin para iwas o para maiwasan natin ang nakakatakot na explain why. Oh, sa mga seaman dyan, sa mga veteranong seaman dyan na nakasubok na ng nakakatakot na explain why. Ano mga boss? Nakaka-trauma no? I-test mo na rin yung manual opening ng solenoid valves at isama mo na pag-check yung water line. Make sure na walang bara at may tamang water pressure for sealing at during dislodging. Isama mo na rin yung rotation plane ng vertical shaft na dapat walang restriction. So, hanggang dito na lang mga boss at sana'y nakatulong. Hanggang sa muli. Adios!